sa paligid namin at ang sabi niya ay sinubukan daw niyang gumising para bang may pumipigil sa kanya. Sa takot ng aking asawa ay hindi na siya natulog. Binantayan niya ako at sinabihan na matulog na. Bawal daw kasi sa buntis ang magpuyat kaya sinunod ko ang kanyang sinabi. Nakatulog naman ako ng maayos at nawala ang pananakit na aking tiyan sa tulong ng lana na bigay ni mama sa akin. Kinaumagahan ay pagising ko ay napakabisi ng aking asawa. Hindi na muna siya ng isda sa mga araw na ito. Naghanda pala siya ng pangontra sa tiktik. Kumuha ito ng kawayan at pinatulis niya ang ibabaw na ito. At ang ibabaw naman ng bubong namin ay nilagyan na ng mga matutulis na kahoy para hindi makalapag ang tiktik sa ibabaw ng bubong namin. Naging kampante na ako na hindi na babalik ang tiktik dahil sa ginawa ng aking asawa na pangontra sa kanya. Isang araw, habang papunta ako sa palengke, bibili sana ako ng gulay, ay meron akong nakasalubong na matandang lalaki at nakatitig sa tiyan ko. Binaliwala ko lang ang pagtitig niya sa tiyan ko pero hindi siya uminto sa pagtitig hanggang sumakit na lang ang aking tiyan. At ako naman ay dali-dali akong lumayo sa kanya at nagpatuloy sa paglalakad. Nang nasa malayo na ako ay nilingon ko ang matanda at sa paglingon ko sa kanya ay bigla na lang itong nawala na para bang bula. Nagtaka ako sa matandang yun, bakit ang samang makatingin sa tiyan ko. At nang nasa palengke na ako ay may napabalita na may nakunan daw kagabi na buntis. Hinala nila ay tiktik daw ang dahilan kaya ito nakunan. Wala kasi daw kasama ang buntis sa kanilang bahay dahil ang kanyang asawa ay di pa nakakauwi sa pagde-deliver ng saging. Nagpasalamat na lang ako na hindi ako naging biktima ng tiktik. Pag-uwi ko sa bahay ay agad kong sinabi sa aking asawa ang nangyari sa buntis na nakunan. At sinabi naman niya sa akin na dapat talagang maghanda kasi baka daw bumalik ang tiktik kaya nakapag-desisyon na lang ang aking asawa na hindi muna mangisda hanggang hindi pa ako nanganganak kasi delikado daw na iwan niya ako mag-isa sa bahay. Palubog ng araw at ang aking asawa ay naghanda baka sakaling babalik ang tiktik sa amin. Alas 7 ng gabi na marinig namin ang alulong ng aso na tila ba ay may nakita sila na hindi natin nakikita. At sa katagal ng pag-alulong ng mga aso ay may pumalit na tinig na nakakatakot ito. Ang huni